Ang ganitong uri ng kidlat na sumisira sa langit at lupa. Tiyak na mayroong walang kapantay na kayamanan na lalabas. Ayon sa mga patakaran ng ating mundo ng paglinang. Kung sino ang makakuha, sa kanya iyon. Matandang king yun. Maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin? Iswe, ang lugar ng kalbaryo. Walang espiritual na enerhiya. Isang maling hakbang, kamatayan ang katumbas. Ang kapangyarihan ng kidlat na ito. Kung hindi ka natatakot mamatay, mauna ka na. Inwe, paghuhukom na wawasak sa mundo. Hindi maaari. Ang presyo ng kidlat. Hindi ito para sa mga mortal. Hindi ba kayang tanggapin ng immortal fortress na ito ang langit at lupa? Hahaha, 10,000 taon na. Binantayan ko ang Heavenly Dao Divine Fruit sa loob ng 100,000 taon. Sa wakas ay hinog na ito. Hinog na, hinog na. Hinog na ang walang kapantay na Dao Fruit. Lahat ng ito ay sa akin. Lahat ito ay akin. Nababaliw na ang Diyos, nababaliw na. Ano ito, kidlat? Ito ay galit ng langit, umatras na kayo. Putangina, akin yan. Iluwa mo yan. Ang bunga na binantayan ko ng 30,000 taon. Ikaw, Tiandao, gago ka. Aksidente lang talaga, sumusumpa ako. Magnanakaw, bayaran mo ang mga prutas ko. Kakainin kita. Gusto mo akong lunukin. Ikulong silang lahat. Ang natitirang epekto ng pagkaubos ng espiritu. Nakarating ako sa mundo ng paglilinang. Ano to? Hindi man lang makakagat. Napunta ako sa lugar na may kidlat. Ang lalim nito, lilipad ba ako pataas o aakyat? Sumpain kang tao. Kakainin kita. Wow, nakakapagsalita ka. Ang halimaw na ito na mukhang hindi kapansin-pansin ay naging espiritu. Ito ang unang pagkakataon. Sayang, maliit lang ang laki. Hindi man lang makakagat. Babaeng iyon, hindi kita titigilan. Teka, bakit ko biglang naintindihan ang sinasabi niya? Ay, naintindihan ko na. Hindi mo ba kinain ang isang piraso ng karne ko kanina? Ano? Ano ang ipinakain mo sa akin? Ano ang ipinakain mo? Isang napakagandang bagay. Ang laman ko ay puno ng top tier na virus ng Zombie King. Sige na, tuan-tuan, gumulong ka. Magbigay-pugay ka sa bago mong Panginoon. Teka, ano ang nangyayari? Bakit hindi ko siya makontrol? Hindi ko makita kahit kaunti ang lakas ng isip. Ang puting ahas na ito ay tiyak na hindi ordinaryong kakaibang hayop.
Ano ito? Anong ginawa mo sa akin? Sino ka? Anong linya ka? Hindi ako tao. May linya rin ang Zombie King, di ba? Kung mayroong sinasabi na ikaw mismo ang unang nagtatag at nagmana ng Zombie King, huwag ka nang magbiro. Ang mga matang ito ay kayang basagin ang ilang kasinungalingan at tuklasin ang lahat ng pinagmulan. Hayaan mong tingnan ko ng mabuti ang iyong masama at malupit na pagkatao. Ang aking phantom-breaking divine eye ay hindi pa kailanman nabigo. Maliit na ud. Hindi ka buhay. Pero hindi ka rin patay. Tama, hindi ba? Hindi buhay. Hindi patay. Hindi ba't isa kang zombie? Ang galing mo, munting ahas. Anong uri ka ba talagang halimaw? Teka, nasaan na ang aking 9-turn resurrection grass? Hindi, mali ito. Ang 9-turn resurrection grass ay isang banal na halamang nagpapagaling ng mga sugat, at madali lang nitong bubuhayin ang patay. Kaya nitong lampasan ang siklo ng buhay at kamatayan, at ibalik ang nakaraan. Kahit ang kaluluwang naglaho na ay kaya nitong buuin muli. Paanong hindi ka na ibalik sa pagiging tao? Tingnan mo ang istruktura ng katawan mo. Ang pinagmulan nito ay tao talaga. Kakaiba, pinatubo ka lang niya ng laman. Ikaw, kinain mo ang aking Shenji Huangwu. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko sa loob ng 30,000 taon. Anong banal na damo, anong pampabuhay? Sarili kong kakayahan ang pagtubo ng laman ko. Tungkol sa kung anong damo ang sinasabi mo. Tingnan mo, sino ang maniniwala na babaliw ka na? Ito rin ba ang bisa ng prutas mo? Ang banal na prutas ay walang ganitong kakayahan. Sige, naintindihan mo na. Ang mga buto, kalamnan, balat at laman ko ay kusang nagbubuklod. Huwag mong sabihin kinain mo ako. Anong magandang bagay ang humahabol sa akin para magbayad? Yeswe, hindi ako tatanggap ng panloloko. Gusto mong tumanggi sa utang. Malinaw na kinain mo ang aking 9 Revolutions Divine Pill. Kinain mo. Nagsasaboy ka ng putik, ha? Sasabihin ko rin na kinain mo ang aking esensya. Ikaw. Ayaw mo nang umamin, di ba? May ebidensya ako. Sandali lang, Dithi. May dala akong spell na pampabalik. Tingnan natin kung paano ka makakatanggi. Pero nasaan na yung prutas? Bakit hindi ko naramdaman, sandali lang? Nahanap ko na, ibabalik ko sa iyo. Hindi siya lumalabas. Pero nakakabit siya sa aking core crystal. Hindi ko siya mapaghiwalay. Ibalik mo sa akin, ibalik mo sa akin. Kung hindi, manloloko ka na. Tumakbo ka na, hindi ka matatalo ng maliit na ito. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Nawala siya, uy. Munting liyok, saan ka nagpunta? Nagtataka ako, may pumasok na aninong nilalang dito. Bakit walang kahit anong nagbago? At wala man lang akong naramdamang masama. Walang kahit anong kakaiba. Anong klaseng uri ito? Nakakapagsanib katawan pa. Gusto mong tumakas, hinding-hindi. Hindi mo alam, di ba? Yung kakaibang bagay na nasa laman mo. Ang nagbubuklod sa atin ng mahigpit. Kahit saan ka pa pumunta. Mahahanap kita agad. Hindi ka makakatakas. Kaya itong kakaibang maliit na bagay. Na nahawaan ng sarili kong virus. Pero hindi ko ito makontrol. Sa halip, hindi ko ito matanggal. Hindi ko ito maibigay. Hindi dahil ayaw ko. Hindi ito lumalabas. Hihintayin ko hanggang makahanap ako ng paraan para matanggal ito. Umalis ka na ngayon. Hindi ako naniniwala, sigurado kang itinago mo ito. Gusto kong pumasok sa dagat ng iyong isipan para makita ko mismo. Gusto mong pumasok sa dagat ng isip ko. Pwede, pero kailangan ko munang suriin ka. Kung papasukin mo ako sa iyong pinagmulan, papapasukin kita. Hindi ako makapasok. Kung wala ang pahintulot ko. Siyempre, hindi ka makakapasok. Okay, now it is fine. Are you sure? This is too careless. It is over. This woman so old by secrets. No demon core. No origin mark either. What is the origin of this little white snake? You are done looking, right? It is in return now. Sige, ikaw na ang bahala. Mas mabuting madala mo ang prutas na iyon palabas. Naging puting likido na lang ito sa loob ng aking mental sea. Ang maliit na puting ahas na may dragon mark na ito ay isa palang sinaunang tunay na dragon. Diyos ko, anong antas na mental fortress ito? Imposibleng magkaroon nito ang isang mortal na cultivator. Ano ito? Ang iyong nasenso. Ano ang dahilan? Tama, hindi ka tao. Walang dahilan. Dati, ganoon din ako. Hindi ko pinili na maging ganito. Ha, ang kakaiba naman ng malaking ibon na to. Lumilipad sa langit pero walang tunog. Hindi man lang nagpalit ng posisyon. Bakit umuusok pa rin? Ano naman ito? Bahay ba yan, gumugulong pa? Ikaw na probinsyano, hindi mo ba kilala ang eroplano at sasakyan? Hindi yan kung anong sirang magic weapon.
Sumama ka sa akin. Eroplano, sasakyan, sino sa mga sinaunang dakilang tao ang gumawa niyan? Ang kakaiba naman ng pangalan. Ang sigla na ito ay kayang supilin ang kamatayan ng aking ilugjing. Sa mundong ito ng paglilinang, kung may perpektong tao, siya na ang aking Diyos. Naku, anong uri ito ng balat ng pagong? May paraan ba para maalis ito? Nakikita ko, hindi ko man lang mahawakan. Hindi ako ang nagpipilit na hindi ibigay ang balat ng pagong. Ano itong nasa loob? Hindi, ikaw ba ay isang demonyo o isang halimaw? Isang transparent na kristal? Ito ba ay isang demon core o isang monster core? Hindi, tingnan mo mismo. Ang pinagmulan niya ay malinaw na tao. Wala man lang bahid ng dugo o hininga ng demonyo o halimaw. Maaaring may bagong uri na lumitaw. Sabihin mo lang kung may paraan para mailabas siya. Hay, hindi na nga ako makakain. Kung gayon, lumabas ka na. Hoy, sinave mo yung draft ko. Kailangan mo akong bayaran, ayaw niyang umalis. Nanghihingi ka ng pera, di ba? Wala akong pera, buhay ko lang ang maibibigay. Pero hindi mo naman ito kinain. Paano ito mapupunta sa tiyan mo? Hindi ko naman ginusto yun. Hindi ko rin naman napansin nung oras na yun. Basta kung hindi ka biglang sumulpot. Hindi sana ito nakain. Inaamin mo ba yun? Sige na, sabihin mo kung paano mo babayaran. Ayaw kong mang-api ng bata. Makinig muna tayo. Umaasa ako sa halamang gamot para makaalis sa impyernong lugar na ito. At makauwi, pero sinira mo ang plano ko. Kailangan mo akong iwi. At pakainin habang nasa biyahe. Parang hindi naman yata labis yun. Dahil lang sa isang prutas, iwi na kita. Ang tuso mo talaga. Ano ba ang alam mo? Ang 9-turn rebirth grass ay mula sa God Realm. Hindi ito mananatili sa Immortal Cultivation Realm. Kung kami ay nagtulungan, magkakaroon kami ng pagkakataong sirain ang hadlang na ito. At makabalik sa aming mundo. Hoy, nakikinig ka ba? Anong pader ang babasagin sa mundo ng paglilinang? Bumalik sa orihinal na mundo. Saan ba ako napunta? Alam mo ba ang tungkol sa mga zombie? Ang mga zombie ba ay mga puppet na gawa sa mga bangkay? Ah, mga zombie, di ba? Sige, sabihin mo pa. Ano pa ang sinasabi mo? Kinain mo ang prutas na iyon. Hindi ako makauwi mag-isa. Kaya ihatid mo ako pa uwi. Ako, isang reyna ng zombie. Sa isang intergalactic apocalypse. Akala mo ba ako ang sinaunang Diyos ng digmaan? Na kayang punitin ang mga hadlang sa espasyo? Huwag mo nang isipin yan. Wala akong kakayahan dyan. Alam kong hindi ka taga rito. May paraan naman para makaalis. Pero kailangan ko munang lumabas para tingnan ang sitwasyon. Kaya kung saan ako pupunta, doon ka rin. Kailangan mo akong suportahan. Ano ka, tagapag-alaga o alipin? Tinatrato kita na parang amo. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung ganoon. Sige na nga, aray. Bakit mo ginawa yun kahit hindi ko sinasadya? May utang na loob pa rin ako sa'yo. Maaari mo akong samahan simula ngayon. At kaya kitang buhayin. Pero ayaw ko sa taong masyadong dikit ng dikit sa akin. Tandaan, huwag kang lalapit sa akin. Ang 1 metro ay 3 talampakan. Alam mo na ang lahat. Ikaw lang ba ang matalinong ahas sa buong mundo? Ang mga kidlat sa langit na dating walang direksyon. Biglang nawala ng target. At kung saan-saan na lang tumatama. Kung makakapasok ka lang sa loob ng 3 talampakan ko. Doon pa lang lilipas ang kidlat. Gusto mo lang naman sigurong humingi ng proteksyon sa akin, di ba? Puro ka pa kasinungalingan. Gusto mo pa akong utusan. Sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Walang takot sa kamatayan. Hindi ako nagsisinungaling. May mga bagay lang akong hindi sinabi sa iyo. Pero kaya talaga kitang tulungan. Walang interes, wala naman akong utang na loob sa iyo. Ah, teka. Paano kung may utang nga? Isa rin akong hari. Laging iba ang sumusunod sa akin. Yung puting tubig sa isipan mo ay ang 9-turn God grass na kumakatawan sa ganap na buhay. At ang iyong crystal core ay naglalaman ng kapangyarihan ng ganap na kamatayan. Buhay at kamatayan. Ang mga kapangyarihan ay magkatulad. Sa ngayon, hindi ninyo kayang saktan ang isa't isa. Ngunit kapag nawala ng balanse, ang magkasalungat na kapangyarihan ay hindi maaaring magsama. At magkakasama lamang kayong mamamatay. Kung wala ako, hihintayin mo na lang ang iyong pagkalipol. Sino maniniwala sa iyo? Ang ganitong paraan ng pagkamatay ay masyadong hindi karaniwan. At gusto ko pa ring maghanap sa mundo ng paglilinang na ito. Kung nabuhay pa ba ang mortal kong kaaway na si Huayu? Ang pangalan ko ay Turtle.
Ang pangalan ko ay Turtle. Mayroon ka ng solusyon. Naman. Pero kailangan ko munang lumaki at ma-unlock ang bloodline inheritance ko. Nangangako ka lang, no? Bloodline inheritance pa. Bakit hindi mo sabihing binuksan mo ang password ng dokumento? Ako ay mula sa marangal na lahi ng mga dragon. Kung kakainin ko ang iyong laman, magkakaroon tayo ng koneksyon sa dugo. Hindi mo ba maramdaman kung niloloko kita? 10 taon sa gitna ng apokalipse, marami na akong nakita. Mga ligaw na kaluluwang walang tahanan sa kakaibang mundo ng cultivation na ito. Para bang pareho lang kami ng kapalaran ng maliit na dragon na to. Sige na nga, ituring ko na lang na alagang hayop pampalipas oras. 3 beses sa isang araw na pagkain, di ba? Kailan ka magigising? Kapag marami kang kinain, mas mabilis kang magigising. Kung gayon, sumama ka sa akin. Wow, kaya mo palang lumipad. Kaya kong lumipad. Pero hindi ako makalipad ng malayo. Ay! Nga pala, Yexi ang pangalan ko. Ano naman ang pangalan mo? Turtle ang pangalan ko. Ako si Turtle. Ha ha ha. Anong turtle? Hindi ka ba ang dragon? Kakabukas ko lang ngayon. Hindi ko alam kung ano itsura ng mga magulang ko. Siguradong nasa panganib ang mga magulang ko. Kailangan ko silang iligtas. Malabo kong naaalala noong matagal na panahon. Sa loob ng itlog, may tumawag sa akin na Pagong. Pagong, huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Ayaw kang pauwiin ng iyong mga magulang. Tapos gusto mo pang umuwi. Nahanap mo pa ang ganitong lugar para pagtaguan. At may damong banal pa sa tabi. Hindi siguro siya pinabayaan ng mga magulang niya. Ibig sabihin, nasa panganib ang mga magulang niya. Nasa panganib na hindi nila maipakita ang anak nila. Kawawang bata. Hay, mukhang nagdala pa ako ng gulo sa sarili ko. Alam kong nasa panganib sina itay at inay. Paano ako hindi babalik? Iba ang lahi naming mga dragon sa mga tao. Nasa dugo ko ito. Hanggat lumaki ako, lalo akong lalakas. Itset, kahanga-hanga ang tapang mo. Gaano ka kasigurado na matutulungan mo ang iyong mga magulang? Tama na, maliit na dragon. Gaano ka nakatagal dito? Sinamahan niya ako sa paghahanap ng banal na damo sa loob ng 100,000 taon. Sa huli, napunta pa rin ito sa tiyan mo. 900,000 taon na, hindi pa rin napanis ang itlog na ito. Babayaran ko ang utang na ito. Ano ba talagang kasamaan ang ginawa mo? O may nakaaway ka bang langit? Gusto kayatang puksain ng langit hanggang sa maglaho ang kaluluwa mo. Ako ay isang dragon. Dapat ay kabilang ako sa mga Diyos. Mundo. Ang batas ng mundong ito ng paglilinang ay hindi ako kayang tanggapin. Ang aking pag-iral ay isang banta sa mundong ito. Kaya gusto akong sirain ng langit. Ganoon pala. Sa pagkakaunawa ko, ang banal na damo ay iniwan ng iyong mga magulang. Para lang makaalis ka rito. Pero hindi ba nila ipinagbabawal ang pagbalik mo? Ako ay isang divine dragon. Ang espiritual na enerhiya sa mundong ito ng mga cultivator ay hindi sapat para sa akin. Ang 9-turn divine herb na iniwan ng aking mga magulang ay para tulungan akong mag-ipon ng espiritual na lakas. Upang matulungan akong umakyat sa itaas na mundo. Tungkol naman sa pag-uwi, ang aming lahi ng mga divine dragon ay may sariling mundo. Hindi madaling mahanap. Kaya hindi mo alam kung nasaan ang bahay mo. At pinipilit mo akong ihatid ka sa bahay. Basta pakainin mo ako. Kapag lumaki na ako. Kapag nagising ang aking dugo, mararamdaman ko ang Divine Dragon's Word. Ako mismo ang makakabiyak sa space barrier. Hindi problema ang dalhin ka sa iba't ibang mundo. Kaya kong punitin ang mga hangganan ng espasyo. Kung hindi mo mahanap ang mortal mong kaaway na si Huayu sa mundong ito, gamitin mo ang maliit na bagay na yan para lumipat ng lugar at magpatuloy sa paghahanap. Pero kung sa mundong ito ng paglilinang ay hindi mo na ako kayang buhayin, paano pa kaya kita mabubuhay sa itaas na mundo? Kapag umabot na sa antas ng paglampas sa pagsubok ang iyong kultibasyon, sasama na ako sa iyo roon. Sapat na sa akin ang mga instrumento ng Immortal Realm. Hindi mahirap.
Ang maliit na ito ay kumakain lang. Jelly Gulu. Tapos na, hindi ko maintindihan. Tinanong niya kung sino ka. Kaya mong kausapin ako. Iyon ay dahil nakabuo tayo ng koneksyon sa isip. Sa totoo lang, hindi mo pa naiintindihan ang wika rito. Pero ang pag-aaral ng banyagang wika ay hindi dapat masyadong madali. Ikaw muna ang maging tagasalin ko. Pero ang sinasabi mo ay hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Pero hindi ako pwedeng magpakita ngayon. Isa lang siyang ordinaryong tao. Ayaw mo namang matakot siya sa akin, di ba? Wala talagang silbi. Naku, ang ganda ng ate. Para siyang diwata sa tubig. Sinasabi mo bang habang inaayos mo ang iyong damit sa ilog, hindi mo sinasadyang nabasa ang iyong damit, at tinanggay pa ng agos? Ate Diwata, huwag kang mag-alala. Uuwi ako para kumuha ng malinis na damit para sa iyo. Hindi ba't mayroon na sa palanggana? Hindi naman ako mapili. Ano itong malambot at madulas na pakiramdam? Ang balat ng iyong hari ay mas matigas pa sa bakal. Isang sandata sa pagtatanggol. Ngayon, sira na ang lahat. Nandoon pa rin ang pisikal na lakas. Ang epekto ng damong gamot na ito sa pagpapaganda ng buhok ay labis-labis. Ako ay isang zombie, wala nga akong dugo. Hindi ba kalabisan na lagyan ako ng pusong tumitibo? Ang damong gamot ay kumakatawan sa ganap na buhay. Kung hindi ka nito ganap na gagawing buhay, hindi ka ba nito sisirain? Nasaktan ko ang pagpapahalaga sa sarili ng isang damo. Kasalanan ko ba ang mahabang buhok? Kahit hindi ako dumudumi, itataas ko pa rin. Ang daming sagabal sa pakikipaglaban. Automatikong pinapanatili ng mahiwagang damo ang iyong katawan sa perpektong kondisyon. Gaano karami ang gupitin mo? Ganoon din ang itutubo niya. Ilang babae ang nangangarap na magkaroon ng ganoong kahabang buhok. Hehe, umaalon. Nakakainis, ang dami kong ginawa. Wala na akong ibang magawa kundi ang mga walang kwentang bagay na ito. Ang mga isdang ito ay makikita lamang sa malalim na bahagi ng tubig. Ang mga isdang ito ay makikita lamang sa malalim na bahagi ng tubig. Kahit ang pinakamalakas na mga ngaso sa nayon ay hindi nangangahas na bumaba para hulihin sila. Ang daming isda. Sapat na ito para makabili ng 1 magagandang damit. Dadalhin ko na ang mga ito sa restauran. Ibinenta ko at ibinigay ko na sa iyo ang pera. Alainan. Ha ha ha. Ah. Ito ba ang alamat na diwata mula sa langit na bumaba sa lupa? Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong magiging makabuluhan ang aking pamumuhay. Dahil sa maayos na damit na ito. Sa wakas ay maaari na akong humarap sa ibang tao. Susunod. Kailangan kong makahanap ng lugar para makakuha ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Putsa, totoo nga ang paglipad gamit ang espada sa mundo ng paglinang ng immortalidad. Tiyo Guro, malinaw na sinabi ng panghula na may malaking pagkakataon para sa akin dito. Paano naging isang ordinaryong mortal na walang spiritual root? Ang bastos na inspektor. Kung hindi lang ako bagong dating at hindi pa alam ang lahat, matagal ko nang pinasabog ang iyong mental sea. Ngunit ang aking mental energy shield ay walang butas.
Gusto mo ring makita ang aking pagkatao. Binibini, gusto mo bang sumama sa akin? Tinatanong kanya kung gusto mong sumama sa kanya. Anong klaseng mundo ito? Pagkakita pa lang, gusto mo nang isama ang tao. Pareho pa silang babae. Lagana na talaga ang Yuri. Kahit isa ka lang ordinaryong tao. Pero sa tulong ko, Jasmine, madali kang makakapasok. Bilang personal kong katulong. Basta't paglingkuran mo ako ng buong puso. Maaari kong gawa ng paraan na pahabain ang buhay mo ng 50 taon. Ito ay isang pagkakataon na hindi makukuha ng sinumang mortal. At ginagarantiya ko sa iyo. Ang lahat ng iyong kakainin at gagamitin ay ang pinakamahusay sa mundo ng mga mortal. Ang kapal ng mukha mo, dapat ba kitang pasalamatan? Kaya pala nandito ka para kumuha ng mga katulong na walang bayad. At gusto mo pa akong magpasalamat. Mayroon ka pa bang mga kamag-anak sa mundo ng mga mortal? Kailangan ko pang magpaalam. Kadiri. Ako, si Shui Linglong, dinuraan ng isang mortal. Naglakas loob siyang mandura. Hindi ako galit, hindi ako galit. Isa lang siyang mangmang na walang alam sa mundo. Pagkalipas ng ilang dekada, magiging alabok lang din siya. Bakit ko pa kailangang patulan ang isang hamak na langaw? Sinabi ni Uncle Master na iwasan ang pagiging mayabang at mainitin ang ulo. Ang sarili mong daan patungo sa langit ay nasa harapan. May sakit ba ang babaeng iyon? Agad niyang pinaglingkuran siya bilang alipin. May mukha pa siyang nagbibigay ng limos. Hindi mo ito naiintindihan. Mayroon bang mga mortal na nagpapalaki ng mga cultivator? Dati, nagpalaki ka ng mga cultivator bilang alipin. Sobrang hirap na pagagastusan mo pa ang utak mo para makuha yan. Sobrang iyon naman. Parang nakakita ka na. Hindi pa ako nakakakita. Gusto kong makita. Hindi ba't magkasama tayo? Bakit gusto mong sumama sa baliw na iyon? O gusto mo bang samahan kita? Talagang nakabawi na si Zen Fanning. Ayoko. Pakiramdam ko lang, kakaiba ang babaeng iyon. Kakaiba, Jitsen. Sabihin mo sa akin ang detalyado. Paano nangyari iyon? Ang aking mga tao, hindi naman siguro narito ang mga kalahi natin. Ang babaeng iyon ay isang ordinaryong tao lang. Pakiramdam ko lang, kakaiba ang dating sa akin ng babaeng iyon. Parang ang lapit niya sa akin. Pero kasabay nito ay ang pagkamuhi ko sa kanya. Napakapagtataka. Malapit pero nakamumuhi. Interesante. Pag-usapan natin yan kapag nagkita tayo ulit. Tara, may bayan sa unahan. Ipagtatake kita ng masarap na pagkain. Hindi ako kumakain ng pagkain ng mga mortal. Isa akong divine dragon. Ang gusto ko ay ang core ng mga halimaw. Core ng halimaw. Hindi ba ito ang crystal core ng mutated beast? Saan tayo makakahanap ng mga halimaw? Sige, bilang isang bagong silang. Natural lang na hindi mo alam. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano maghanap? Sa lugar na may pinakamaraming espiritual na enerhiya. Tiyak na maraming halimaw doon. Kung gayon, tara na. Ang mga halimaw na may core ay dapat nakatulad ng mga mutated na hayop. Anong nangyayari? Naramdaman ko na naman ang pagkabalisa at pagkauhaw. Ang lugar ng itim na bato ay biglang nawala ng walang bakas. Nakalipad na ba ito? Wala pa rin. Nasaan ba talaga ito? May dumarating.
Maraming salamat, Bataluman ng Tubig, sa iyong pagpapakita at pagkakaloob sa aking anak. Ng supot na naglalaman ng napakagandang perlas. Nakakuha kami ng malaking dote para makapagpakasal siya sa isang mayamang pamilya. Naway pagpalain niyo po siya. Tara na, bilisan nating umuwi para makapaglinis. Malapit na ang prosesyon ng kasal. Anong water goddess? Ang mga mortal nga naman, napakamangmang. Isang pambihirang water spirit stone. Kung isasama ko ito sa aking ice-type magic weapon, tiyak na lalakas ang kapangyarihan nito. Siguradong ito ang dakilang oportunidad na nakita sa prediksyon ni Uncle Master. Alam ko na, sadyang malalim ang aking kapalaran sa pagiging immortal. Ang pangit ng espada, mas makitid pa sa swelas ng sapatos. Pagtuntungan mo, lipad agad sa bilis. Hindi ba nila nararamdaman ang hapdi ng hangin sa mukha nila? Mayroon silang spiritual energy shield. Ang korni mo, ako ay isang dragon. Ang mga tekniki ko ay nasa aking bloodline. Pagkapisa pa lang, alam ko na. Ang mga tekniki ng mga tao. Paano ba ito ituturo? Sobrang nakakainis. Napakaluwag. Sawa na ako sa mga sigaw ng level 1 at 2. Wala man lang lasa. Ay, hindi na maganda ang mundong ito. Kailangan nating maghanap ng mas mataas na antas ng halimaw. Saan tayo maghahanap? Kung saan mas mataas ang spiritual energy, mas mataas din ang antas ng mga halimaw. Ang problema, paano tayo pupunta? Maglakad, wag mo nang isipin. Sila, lumilipad sa espada ng isang araw. Ako, tatakbo hanggang maputol ang mga paa ko sa 10 araw. Hay, bakit ba hindi ako nagising na may wind ability noon? O kaya, turuan mo akong magsanay. Hindi ko talaga alam kung paano magturo. Sa isang tao na magsanay. Kaya kung gusto mong magsanay, hanap ka na lang ng sekta at maghanap ng guro, hindi ba? Mukhang may daan din yan. Kahit wala kang matutunan. Kahit makakuha lang ng lumilipad na espada ay okay na. Ang tanong, saan ako maghahanap ng guro, Nabuhay ka na ng 10,000 taon. Ano ba talaga ang alam mo? Kasalanan ko ba, tuturuan kita tungkol sa ibaba? Ang mga Diyos sa itaas, alam ng isang dragon. Nananatili ka ba rito ng 100,000 taon? 100,000 taon, hindi man lang tumubo ang braso o binti. Yes ginawa ko iyon para makatipid ng lakas. Kung bibigyan mo ako ng high-level crystal core, titingnan ko kung paano ka lumaki. Kung hindi ka lumaki ng mga braso at binti, kasalanan ko pa rin. Hindi ako lumitaw sa loob ng 100,000 taon. Hindi ko naantala ang iyong paglaki. Kung nilunok ko ang mahiwagang damo na iyon, nalunok ko na sana ang balahibo ko ngayon, okay. Hindi ba't aksidente lang akong nakalunok ng isang damo? Hindi ko na mababayaran ang utang ko kay Xiaoguo. Kailangan ko na lang pumunta sa sekta ng mga immortal. Gusto ko rin kumain ng Advanced Demon Core. Pero hindi ko alam kung nasaan ang mga Advanced Demon Beast. Hindi naman tayo makakalayo. Ako ay isang zombie king. Ang lintik na paghila ng dugo na ito ay nagpaparamdam sa akin ng isang maliit na dragon na hindi pa tumutubo ang balahibo. Sige na, ang lambot ng puso mo. Huwag kang ang magmukhang api. Ipaubaya mo na sa akin ang tungkol sa impormasyon. Anong pagkuha ng impormasyon? Pero teka nga, sigurado ka bang ayos ka lang sa hitsura mong iyan? Isang dragon na napisa. Bakit mukha kang ahas na walang kaliskis? Wala nang mas makapangyarihan pa kaysa sa ating Divine Dragon. Sa ganitong paraan, nakakatipid ako ng lakas. At pangalawa, sinasabi sa akin ng aking kutob na ito ang pinakaligtas. Ako ay isang Divine Dragon mula sa Divine Realm. Huwag nang banggitin ang mga demonyo at halimaw. Kahit ang mga matatandang nilalang sa Human Realm. Kung matuklasan nila ang aking tunay na anyo. Hay nako, bata pa naman ako. Hindi sapat ang lakas ko. Pupuntahan nila ako para saktan. Sinasabi mo bang malaki ang pakinabang mo sa kanila? Siyempre, ako ang Dragon God. Hindi man lang. Kahit lunukin nila ako, gaano pa kalaki ang madaragdag sa kanilang lakas? Ayaw mo akong lunukin para lumakas, hindi ba?
Kung ganyan, wala ka talagang silbi sa akin. Gusto mo bang subukan? Kailangan mo pa ba akong piliting lamunin ka para matahimik ka? Hindi mo ako kayang saktan. Kaya hindi ko pwedeng hayaang may makakita sa iyo. Tama, pero sa anyo kong ito, sa tingin ko naman ay walang makakapansin sa akin. Masyado ka pa ring mukhang ahas sa ganyang anyo. Pwede ka bang magbago ng ibang anyo? Halimbawa, maging parisukat, bilog o kaya maging bulaklak. Bakit hindi pwede? Susubukan ko. Maghahanap ako ng tao para tanungin. Saan may mataas na antas na halimaw? Ikaw na ang magtanong ng impormasyon. Pero ang sinasabi mo, hindi talaga nila naiintindihan. Hindi tama. Pinapagawa mo akong bulaklak. Hindi ba mas makakakuha ako ng atensyon? Hindi na kailangan, may paraan ako. Anong paraan? Soul searching. Ang mga cultivator na ito kahit mabilis lumipad. Napakababa ng lipad nila. Mga 10 metro lang. Magdala ng isang cultivator dito. Gamitin lang ang mental power para pumasok sa isip niya. Natural, malalaman ko kung ano ang alam niya. Ang tinatawag mong divine sense, nandito na. Hindi pwede ang soul searching. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-soul search at pumatay. Ito ay mundo ng cultivation. Ang pagpatay at paggawa ng kasalanan ay magdudulot ng inner demons. At ang perineum, ang pagsubok ng langit ay tatamaan ng kidlat at mapupuksa ang demonyo sa puso. Bilang isang zombie, saan ako magkakaroon ng demonyo sa puso? Tungkol naman sa pagsubok ng langit, hindi mo ba sinabi na hindi talaga ako mahahanap ng Diyos sa aking kakaibang kakayahan? Kahit ikaw na malapit sa akin ay kayang itago ang mga lihim ng langit. Hindi alam ng kidlat kung saan tatama. Ano ang kinatatakutan ko? Ang pagsubok ng langit. Parang ganoon nga ang ibig sabihin. Ang malas na babaeng ito, ang swerte niya. Hindi siya tinatamaan ng kidlat. Huwag mo akong pigilan ngayon. May darating. Binibini. Bakit ka nag-iisa rito? Sino ang kasama mo? Ano man ang mundo? Ang mga lalaking hindi makapagpigil sa kanilang sarili ay pare-pareho. Mukhang nag-iisa ang dalagita. Ito ang gilid ng kagubatan ng mga halimaw. Mapanganib dito. Hindi ka pwedeng manatili rito ng mag-isa, dalagita. Halika na, sumama ka kay kuya. Kung sasama ka kay kuya, hindi ka mag-aalala sa pagkain at inumin. Hahaha, kailangan ko ng kasama sa kama. Kung magaling kang magsilbi, sisiguraduhin kong bibigyan kita ng pila ka na magpapatagal ng buhay mo. Magkasama tayo habang buhay, okay ba, naghahanap ka ng kamatayan? Mahina. Walang kwenta. Ang ulo ko. Ano ang nangyayari? Ang malay ko, gusto mo akong maging pampainit ng kama. Tingnan ko na lang kung gaano karaming kapaki-pakinabang na bagay ang laman ng utak mo. Sige, alam ko na. Ang bilis mo namang natutunan ang wika rito. Noong araw, isa rin akong top student. Pag-copy at paste lang naman ang alaala niya. Anong mahirap doon? Ano ang mga nahanap mo? Ano-ano ang mga pangkatin sa mundo ng cultivation? Distribusyon ng mga sekta at puwersa. Espiritual na ugat at enerhiya. Kaalaman sa paglilinang. Alaynan, sa ngayon, ang pinakakapaki-pakinabang ay may sekta ng paglilinang sa unahan. Sakto namang tumatanggap sila ng mga disipulo. Hindi naman ito malayo. Lipad tayo ng palihim para hindi tayo makita. Sakto lang ang oras natin. Tara na, bilisan natin. Hindi pa nagmamadali. Linisin muna natin ang basura. Kanina ko lang tiningnan. Isa siyang masamang rogue cultivator. Noong mga nakaraang araw lang, nag-cultivate siya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng lakas ng mga babaeng cultivator. Pilit na umabot sa foundation establishment. Marami siyang ginawang kasamaan. Anong ginagawa mo? Tulala na siya.
Dapat mamatay ang mga manloloko. Anong ginagawa mo na naman? Walang silbi talaga kapag walang crystal core. Hindi siya isang abilidad. Siya ay isang tao. Paano nagkaroon ng demon core? Ang mga demonyo at halimaw lang ang mayroon yan. Ang mga tao ay mayroon lang dantian. Nasaan ang dantian? Patay na ang tao. Matagal nang nawala ang dantian niya. Gaano kalaki ba ang dantian ng isang baguhan sa foundation establishment? Namatay na siya, kaya magagamit na ang storage ring at storage bag niya. Tingnan mo kung may magandang bagay. Mayroon ba tayong magagamit para makalipad? Lahat ng ari-arian. Ang sirang espada na ito ang pinakamahalaga. Sayang, hindi ko magagamit. Kailangan ng pagsasanay sa ki para makalipad gamit ang espada. Sa huli, kailangan ng espiritual na enerhiya. Mayroon kang malaking lakas ng isip. Pero hindi pa rin ako nasa unang antas ng ki refining. Kailangan kong mag-cultivate. Kapag nag-cultivate ako, makakalipad na ako mag-isa. Wala tayong magagamit. Kapag nakahanap tayo ng palengke, ibebenta ko lahat at bibilhan kita ng advanced demon cores para kainin. Ang bait mo talaga sa akin. Ito ang unang pera na kinita mo. At ibibigay mo lahat sa akin. Ang bait mo sa akin. Sabihin mo kung anong gusto mo. Kukunin ko para sa iyo. Hindi mo maibibigay ang gusto ko. May hinahanap akong tao. Sabihin mo, hindi mo pa maibibigay ngayon. Kapag lumaki ako, ibibigay ko sa iyo. Galing sa parehong maliit na mundo na pinanggalingan mo. Pero hindi tayo sabay na nahulog. Siya muna ang nauna sa isang itim na siwang. Pagkatapos, ako naman ang pumasok sa isa pa. Nako, napakaliit ng posibilidad na mahanap mo siya. Kahit pa pumasok tayo sa iisang space-time portal. Hindi ibig sabihin na sa iisang maliit na mundo tayo lalabas. Ang aming lahi ng mga dragon ay bihasa sa mga batas ng space-time. Ito ang pinakamahusay na alam ko. Ano, may paraan ka ba para matulungan akong mahanap siya? Noong sinabi mo yan, ang unang pumasok sa isip ko ay mahirap gawin. Pero kapag tinanong mo ako ng mas malalim, wala na akong maalala. Kaya, maaasahan ba talaga yung tinatawag mong bloodline inheritance? Huwag kang mag-alala, kapag lumaki na ako, siguradong may paraan ako para matulungan ka. Kung hindi man, kapag nakabalik ako sa kaharian ng mga Diyos, tutulungan ka ng aking mga magulang. Tiyak na may paraan sila. Yes bilang isang halimaw na napisa mula sa itlog. Pagkatapos ng 100,000 taon, mas gugustuhin kong hintayin ang pagbagsak ng langit kaysa hintayin kang lumaki. Kung sasabihin ko ang totoo, hindi pa nga sigurado kung buhay pa ang iyong mga magulang na dragon. Sa panahong iyon, mukha ka nang ang ulila. Hay, hayaan mo na. Hindi ko dapat siya asarin. Salamat na lang sa mga pangako mong napapako. Tara, maghahanap na ako ng guro. Nasubukan ko na ang lakas ko sa 3 kurakot na yun. May ideya na ako kung gaano ako kalakas. Basta yung mga nasa foundation establishment stage, hanggat hindi sila sumasakay sa espada at humaharurot palayo. Siguradong kaya ko silang patumbahin agad. Hoy, ingot na tour guide. Ang divine sense ba na nalilinang ng mga cultivator pagdating sa golden core stage? Ay magagamit din ba? Bilang sandata para sa malawakang pag-atake gaya ng mental power ko. Noong nasa loob pa lang ako ng itlog, may divine sense na ako. Siyempre, kaming lahi ng mga dragon ay kayang umatake gamit ito. Pagdating naman sa mga tao, masyado kang mahina, hindi kita maintindihan at hindi ko rin igagalang. Hindi ako aasa sa iyo. Sa susunod na makakita ako ng mga Jindan at Yuaning, gagamitin ko sila para magsanay. Ang daming tao sa labas. Nakakasakal, gusto kong lumabas para huminga. Magbabago ako ng anyo na parang isang peony. Paano kung isuot mo sa ulo mo? Okay lang din ang lotus. Tumahimik ka, ang ulo ng zombie king ay hindi basta-basta mong pwedeng paglaruan. Naglalakad ka na may bulaklak sa ulo. Ang tanga mo, manatili ka lang dito. Isa sa 10 tapat na sekta ng Dear Cities Carefree Sect. Kapag nakapasok ako, sigurado akong matututo ako agad. Paggamit ng espada. Sa edad kong 16 na, makakapasok na siguro ako, di ba? Ang ganitong kombinasyon ng ina at anak. Sa panahon ng apokalipsis, hindi ko na mabilang ang mga namatay sa kamay ko. Maganda ang mga mata mong parang lobo. Pero wala akong pakialam. Kuya, tingnan mo. Mas maganda ang babae sa kotsing iyon. Hahaha, mga bulag kayo. Saktan niyo sila. Miss, umalis ka na. Pabilisin ang kabayo. Hindi pala ito patibong. Talagang sinsero siyang iniligtas ako. Hindi ko natuloy kayang manood lang ng walang ginagawa.
Sumakay ka. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Binibini. Kung magtatangka kang gumawa ng masama, kahit mabuhay ka pa, magiging isa ka lang sa mga halimaw sa ilalim ng tanga. Ngayon, masarap ang kakainin natin. Kayo mismo ay nasa panganib na. Bakit niyo pa ako sinagip? Kung hindi dahil sa amin ng anak ko na umakit sa mga bukol na iyon, at humarang dito, hindi sana mangyayari ito sa iyo, Binibini. Pareho lang naman tayong hinarangan nila. Kung may makatakas, may panalo tayo. Hahaha, hindi ako pamilyar sa mga kaugalian dito sa lungsod ng Deer. Mabuti pa ay ikwento mo sa akin. Sige po, Wang Ying ang pangalan ko. Sasabihin ko po sa inyo. Napakalakas ng Xiaoya Osek. Madaldal na siya simula bata pa. Palagi ko siyang pinagsasabihan na huwag masyadong magsalita sa labas. Hindi ko na malayang nakalimot ako sa aking sarili sa harap mo, Binibini. Huwag mo sanang masamain, Binibini. Maganda ang sinabi niya. Nasiyahan akong makinig, ngunit hindi ba't mas mabuting mamuhay kayong mag-ina ng magkasama sa mundo ng mga tao habang buhay? Hindi ba iyon mabuti? Ano ang ibig mong sabihin, Binibini? Kung sakaling mapili siya, maaaring hindi na kayo magkita pang muli ng iyong anak habang buhay. Isa pa, narinig kong napakabangis ng mundo ng mga cultivator. Karaniwan na roon ang pagpatay para sa kayamanan at ang batas ng mas malakas. Hindi rin sigurado kung magiging maayos ang buhay ni Huang Ying sa piling mo. Mas mabuting sumama na lang siya sa akin. Hindi rin naman garantisadong magiging payapa ang buhay sa mundo ng mga mortal. Binibini. Tingnan mo ang mukha ko. Nang mawala ang asawa ko, para mapakain ang anak ko. Kailangan kong lumabas. Ako mismo ang gumawa ng peklat na ito. Ikaw mismo ang gumawa. Paglilinis, paglalaba, pagluluto. Wala akong ibang alam gawin kundi ang mga gawaing bahay. Habang lumalaki ang sanggol, at naging kaakit-akit, hindi ko siya kayang saktan. Ilang mayayamang pamilya ang nagpahayag na gusto siyang gawing kerida, at ang mga taong iyon sa daan. Kami ng anak ko ay halatang mahirap. Bakit nila ako pinalibutan? Nang makita ko ang mukha ng babae noon, alam ko na may mangyayari. Ang problema ay galing sa amin ng aking anak. Hindi ko akalain na ang babae ay may malaking kakayahan. Pinatira ko siya sa tabi ko. Maliban sa pagpapakain sa kanya, hindi ko siya mapoprotektahan. Kung lilipat ako ng bahay, pare-pareho lang naman ang sitwasyon sa buong mundo. Sa panahon ng katapusan, marami ang nagbebenta ng kanilang dangal. Ang babaeng ito mukhang mahina. Pero sa kaibuturan niya, siya ay isang matapang, na mas pipiliing mamatay ng may dangal kaysa mabuhay ng kahiyahiya. Bilisan niyo, pumila na kayo. Pumila ng maayos, hahaha. Hoy, sumisingit ka. Nasa likuran ko ang ate ko. Pumila ka sa likod. Hayaan mo na siyang pumila. Sa bilis ng mga nasa unahan, basta makakarating sa akin, okay na. Makipag-away sa kalye para sumingit, ay hindi bagay sa isang hari. Paumanhin, nagmamadali lang ako kanina. Mauuna ka na. Sige na, pumila ka na. Hindi ako nagmamadali. Nakakatuwa ang pagiging prangka ng batang ito. Ngunit sa mundo ng kultibasyon, magtatagal kaya siya ng ganyan ang ugali? Hindi na lang ito kaba. Takot ito. Ano ba talaga ang kinatatakutan ng batang ito, susunod? Tatlong espiritual na ugat ng tubig, kahoy at lupa, hindi na masama. Punta ka roon para magparehistro. Pagkatapos ay magpaalam ka na sa iyong pamilya. Magtipon dito ang mga may dalang di. Susunod. Bilisan mo. Talaga bang kaya ko? Isang napakabihirang single spirit root pala ito. Ano ang nangyayari? May iba pa bang spirit root na nakatago sa loob nito? Walang ibang kulay. Ginto lang. Pero bakit biglang nagliliwanag at dumidilim ang ilaw na ito? Tito, mayroon dito na ang espiritual na ugat ng isang tao ay napakakaiba. Hindi ko pa ito nakikita.
Nailigtas ko ang bersyon ng cultivator ng cellphone. O kaya naman ang voice call function. Kailangan ito. Kailangan kong gumawa ng isa. Ang Mickey Giant ay hindi teleportasyon. Kaya nitong lumipad sa himpapawid gamit lamang ang pagbabago ng sarili nitong daloy ng hangin. Golden Core o Nasenso. Ang mga mataas na antas ng lakas sa mundo ng paglilinang ay talagang may kahulugan. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo, Uncle Master. Isang uri ng espiritu. Napakataas ng kadalisayan. Dati may angking galing. Ngunit nasira ang kanyang espiritual na ugat. Hindi siya makakarating sa malayo sa landas ng paglilinang. Ano, paano nasira? Dahil sa pag-inom ng sanlingsan. Hindi pa siya nakakapaglinang ng kanyang mortal na katawan. Hindi niya ito mapapansin. Ikinulong niya ako sa bodega nitong mga nakaraang araw. Pero araw-araw ay nagdadala ng masasarap na pagkain. Akala ko ay nakonsensya sila. Para sirain ang aking espiritual na ugat. Napakasama ng plano. Guro, makakapasok pa ba ako sa sekta? Mayroon pa bang elixir o gamot na makapag-aayos ng aking espiritual na ugat? Kung hindi ito maaayos, paano ako makagaganti? Ang makalangit na elixir na nagpapagaling sa ugat ng espiritu. Sa mundo ng paglilinang, walang makakahanap ng isa. Ako na. May mali ba sa posisyon ko? O kaya, papalitan ko ng ibang kamay? Sa totoo lang, walang problema sa posisyon ng kamay mo. Binibini, baka wala kang ugat ng espiritu. Alam kong dumating ka rito. Hindi ba ito sira o sira na? Hindi sira. Kaya, dapat ba akong maging proud na napakintab ko pa rin ang platong ito? Hindi talaga ako sira. Binibini, wala ka talagang spiritual root. Pero ang sekta namin ay tumatanggap din ng mga mortal na tagapaglingkod. Kung handa kang maglinis at maglingkod, o kaya ay manirahan na lang sa bayan sa paanan ng bundok. Ang hangal na ito, pagbalik natin, ipapadala ko siya sa Sigo Cliff para magkulong ng 5 taon. Hindi 10 taon. Paglilingkuran ko ang ibang tao. Hay hindi po, ang ibig ko pong sabihin. Maaari pong gumamit ang binibini ng ibang paraan. Tingnan natin ang tanawin ng ating Xiaoyao sect. Ang aming sekta ng paglilinang ng immortalidad ay naging lugar na pasyalan ng mga mortal. Yethi, 10 taon ay hindi sapat. Dapat siyang magsisi ng 20 taon. Pest ka. Bakit ang mga naglilinang ng immortalidad na ito ay basta na lang nagpapagawa ng mga alalay o tagapagsilbi? Marami ang naghihintay na magsilbi sa akin. Pero hindi ko sila pinapansin. Hindi kita natulungan. Kaya nahihiya ako. Hayaan na lang nating mamatay ang walang kwentang daan na ito. Kung hindi ang palengke sa paanan ng aming sekta, ay mayroon ding mga ordinaryong tao. Kung gugustuhin mo, mas mabuting maging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix, hindi ba? Kahit sa paglilinang, kaya ko pa ring maghari sa mundong ito. Walang dahilan para magpakumbaba at magpaalipin, para lang sa mga bagay na walang kasiguruhan. Gayunpaman, salamat sa iyong mabuting hangarin, binata. Hayaan na lang ang walang kwentang taong iyan, na mabulok sa Sigo Cliff hanggang sa mamatay siya. Bumalik ka sa Thinking Cliff at magkulong. Ikaw ang susunod. Ate, wala ka palang spiritual root. Binibini, ano ang plano mo pagkatapos nito? Kapag natapos na ang lahat dito, balak kong umalis. Para makita ang kagandahan ng mundo, wala na akong pagsisihan sa buhay. Tingnan ang magandang tanawin. Gusto ko lang makahanap ng bundok na walang tao ngayon. Para bugbugin itong walang kwentang spirit sensing plate at ang matandang magnanakaw na iyon. Tapos na, tapos na. Magwawala na ang demonyo. Magpapanggap akong patay, ako ay isang spirit shard. Wala akong alam. Ang dalaga ay kakaiba ang ganda. At mahusay pa lumaban. Mag-ingat ka pa rin sa iyong paglalakbay.
Siguro nga, hindi ko alam kung kailan. O kung makikita ko pa ba ang anak ko sa buhay na ito. Ina, ayaw kitang iwan. Kung ayaw mo akong iwan, mag-aral kang mabuti. Kapag natuto na ako, makakauwi na akong makita si nanay. Kunin mo itong storage bag, duguan mong kilalanin ang may-ari. May ilang spirit stones sa loob. Baka magamit mo. Tandaan, huwag ipagmalaki ang kayamanan. Hindi dapat malaman ng iba. Ang storage bag ay gamit ng mga immortal. Paano ito magiging maayos? Nakuha ko lang. Hindi ko naman kailangan dalhin. Ate, huwag kang magmadali. Kapag natuto na ako, isasama ko si nanay at kayo sa sekta. Aalalayan ko kayo. Ang tanga-tangang babaeng ito. Pagdating sa sekta, mag-ingat ka. Huwag kang basta-basta magtiwala kaninuman. Lalo na ang mga bagay na ibinibigay ko, huwag mong ipapakita sa iba. Itago mo ng malapit sa katawan ang storage bag. At huwag kang makikipag-isa sa mga lalaki. Kahit gaano pa sila kagwapo. Kahit gaano pa sila kaganda magsalita. Ang ibig sabihin mo, huwag basta-basta magkaroon ng damdamin sa lalaki. May mga masasamang cultivator na nagpapaligaw ng mga dalaga para sipsipin ang kanilang enerhiya. Para tulungan ang sarili sa paglinang. Ang babaeng kultibador na sinipsip ay naging butot balat na lang. Namamatay sa katandaan. Nakita ko mismo iyon. Hindi nakasulat sa mukha ng masamang tao. Tandaan mo, huwag kang pupunta sa mga liblib na lugar. At huwag kang tatanggap ng hindi maipaliwanag na kabutihan mula sa iba. Huwag kang maging sakim sa maliliit na bagay. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Makinig ka sa iyong ate. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa iba. Tandaan mo yan. Hindi ganoon kadali ang mabuhay sa mundo ng cultivation. Wow, ang laki naman nito. Bilisan mo, bilisan mo. Lumilipad gamit ang espada. Lumilipad na barko. Gusto ko ring lumipad. Pinapainit mo ang ulo ko. Pero hindi ko maibibigay sa iyo ang lahat ng kaya ko. Ang maibibigay ko naman. Nako, ang masamang babae, magwawala na naman tulong. Gaano ka pa katagal susunod? Ang aking anak ay mayroon ding spirit root. Magsanay ka ng mabuti sa hinaharap. Maaari ka lang manatili sa yugto ng key refining sa buong buhay mo. Dahil mas gusto ko ang pagiging ulo ng manok kaysa buntot ng phoenix. Kahit ang mga mortal ay maaaring mamuno sa mundo. Sinabi ng Immortal Master na hindi ako makakabuo ng pundasyon sa buong buhay ko. Hindi ako makakapagsanay. Haha, ako lang ang makakagawa niyan. Gusto ko lang sumunod sa iyo. Anong gusto mong gawin? Huwag mo akong sundan. Lumapit ka. Kung susundan mo pa ako, papapatayin kita. Papapatayin kita. Malapit na, malapit na. Gusto na niyang maglabas ng sama ng loob. Diyos ko pong mahabagin. Kung hindi lang dahil hindi ako makaalis sa kanya. Matagal na sana akong tumakbo ng 800 milya palayo sa bundok na to. Mukhang dito na talaga matatapos ang buhay ko. Lumabas ka.
Akala mo ba hindi kita mahuhuli? Lalabas na ako, hindi ba pwedeng yun na lang? Kaya mo talagang saktan ang sarili mo ng ganyan. Hindi ka tao. Matagal na akong hindi tao. Alam ko na hindi maganda ang pakiramdam mo. Pag-usapan natin ng maayos. Tingnan mo, maganda ba? Maganda. Pula na pula. Nakakapanakot tingnan. Hindi mo naman ako balak ihawin, di ba? Pagmasdan mo ng mabuti. Tingnan mo ito sa huling pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, heto na. Mamatay ka. Isang maliit na sinungaling na hindi man lang alam kung may spiritual root ako. Sige nga. Kaya pala, ikaw na maliit na sinungaling, marunong ka palang lumipad. Pero pinasan pa kita ng matagal. Mag-usap tayo ng maayos. Ang dami ng beses na tinamaan ako ng kidlat sa apokalipse. Mas marami pa kaysa sa kidlat ng sirang langit na yan. Ang isang baliw ay tinamaan ng kidlat at hindi man lang nasugatan. Aray, ang sakit. Naputol, naputol. Huwag mo akong tanungin kung kaya kong mag-cultivate. Bilang isang divine dragon, hindi mo alam. Mababa lang ang boses ko, nagulat din ako, okay. Ang lakas mo pala. Sino pa ang kilala mo? Sino ang mag-aakala na wala ka pa lang? Walang spiritual root. Paano mo nakuha ang ganito kalakas na divine sense? Araw-araw kang naglalaro sa katawan ko. Hindi mo alam kung mayroon akong spiritual root. Ha? Anong paglalaro? Nasa braso mo lang naman ako tumambay. Babae ka. Lalaki ako. Paano ako napunta sa katawan mo? May mga prinsipyo at hangganan ako, alam mo ba? Bakit wala akong spirit root? Hindi ko rin alam. Paano ka mawawala ng spirit root? Imposibleng wala kang spirit root. Sa aking mundo, ang enerhiya ay nakaimbak sa crystal core ng utak. Dito, ang enerhiya ng tao ay nasa dantian. Mga cultivator at mga may espesyal na kakayahan. Talagang dalawang magkaibang sistema. Sayang ang pag-iisip kong lumipad gamit ang aking espada. Hindi ako pwedeng mag-cultivate. Hindi kita kayang dalhin sa pag-angat. Maghanap ka na lang ng iba, ha? Huwag, huwag, huwag. Kung wala ka, tatamaan ako ng kidlat at mawawala ako ng walang bakas. At saka, napakatuso mo, maliit na bagay. Marunong kang lumipad pero nagkukunwari kang patay. Hindi ko alam kung may iba ka pang paraan para mabuhay. Ginagawa mo lang ito para lokohin ako. Talaga wala na akong ibang paraan. Hindi ko sinabi na marunong akong lumipad. Hindi mo naman ako tinanong. Pero hindi ako lumilipad para makatipid ng enerhiya. Pagmumura na sa sarili yan na tanga ako. Kasalanan ko na, okay na ba yun? Limitado lang ang spiritual energy sa katawan ko. Naubos pero hindi napapalitan. Kapag naubos ang energy ko, wala na akong ibang patutunguhan kundi kamatayan. Kailangan ko itong tipirin. Wala namang bigat ang presensya ko sa loob ng katawan mo. Siguradong hindi kita inaabala. Nagsalita ako at nag-isip kasama mo. Hindi mo pwedeng iwanan ako. Salamat sa iyo. Hindi mo kailangang magpasalamat, ang paglilinang ng monghe ay nasa dantian. Pero noong una mo akong makita, isa ka lang kalansay. Wala kang ang tiyan. Saan nanggaling ang dantian mo? Ang iyong paglilinang ay dapat nasa dagat ng kaalaman. Siyempre naman, kung maubos ang utak mo sa kakaisip, tiyak na katapusan mo na rin. Kailangan ba talagang ilagay ang espiritual na enerhiya sa dantian? Parang may naalala ako, na may nag-aaral ng sabay-sabay sa itaas, gitna at ibabang dantian. Pero hindi ko maalala kung sino. Pero ang mga cultivator dito ay mukhang sa ibabang dantian lang nakatuon. Palagi ka na lang pumapalya kapag kailangan ka na. Para saan ka pa? Sabihin mo na ang paraan ng paglilinang ng upper dantian. Hahaha, paglaki ko. Ibig sabihin, pumayag na siya. Ibig sabihin, hindi na siya iiwan. Sige na. Nakakatuwa, hanap ka ng malaking gubat. Mas malaki ang gubat, mas maraming ibon.
Sige, hanap muna tayo ng lugar para bumili ng mapa at magtanong-tanong. Maaari bang maayos ang kanyang spiritual root? Naman, sa Divine Realm, madali lang gumawa ng bago. Hindi ito mahirap. Dito, nakadepende na lang sa pagkakataon. Kung nakadepende sa pagkakataon, ibig sabihin, may pag-asa pa. Halimbawa, ang Divine Grass sa iyong Sea of Consciousness. Bigyan mo siya ng kahit isang subo lang. Kahit na. Nandito na ako sa harap mo, sa ilalim ng mga mata mo. Hindi mo man lang siya papuntahin para makalapit sa damo. Isasama ko siya. Magpahinga na tayo. Bakit ka sumusunod sa akin? Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin sa pagsunod mo sa akin? Gusto kong magtagumpay. Kung susunod ka sa akin, magtatagumpay ka. Pakiramdam ko, ikaw ang taong iyon. Haha, pasensya na. Hindi ako tao. Para saan ang iyong pagtatagumpay? Paghihiganti sa aking ama, stepmother. At sa mga tao sa pamilya. Ah, naintindihan ko na. Ibig sabihin, ang buong pamilya mo. Mukhang may kinalaman ang puot na ito sa tunay niyang ina. Masyadong malupit ang batang ito. Kahit ang sariling ama ay pinatay niya. Sila ay mga cultivator. Sila ang mga ninuno ng pamilya. Mga cultivator na nasa foundation establishment stage. Hahaha, nagsisimula ka pa lang. Gusto mo bang bilhin ko sila? Magbigay ka ng presyo. Babalik ako at ubusin ko sila. Walang matitira, pangako. Sige na, kung ayaw mong maniwala. Sumama ka muna sa akin. Kapag nakita mo na ang lakas ko, saka ka umorder. Ano ang gusto mong gawin? Nakakahiya naman kung may kasama akong pabigat. Hayaan mo na, malaki na siya. Kaya na niyang alagaan ang sarili niya. At saka, pwede siyang utusan. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na, Jinsheng? 15 taon, Jinsheng, 15. Halatang isang bata na hindi masyadong nagsasalita. Ayos lang. Alam mo ba kung anong mga lungsod ang malapit dito? Mas maganda kung maraming kultibador. Hindi ko rin alam kung nasaan ako ngayon. Pero habang nasa bahay ako, palihim kong sinulat. Ang lokasyon ng mga lungsod malapit sa Deer Ear City. Ang may maraming kultibador ay ito, pati na rin ito. Tingnan nyo, ang keychain ay nasa unahan lang. Sa paligid na ito, ang keychain ang may pinakamaraming cultivator. Ang lahat ng cultivator na papasok sa lungsod ay bumababa sa labas. Naglalanding mula sa kanilang flying sword at naglalakad papasok. May kumukutitap na enerhiya ng formation sa itaas ng lungsod. Ang lungsod ay may proteksyong array. Bawal lumipad ang mga cultivator sa loob nito. Natatakot akong madamay ang mga mortal sa laban. Marami ka palang alam. Mayroon din siyang spiritual root. Bakit hindi pa siya nag-cultivate? Ang pamilyang Jin ay isang maliit na pamilya ng mga cultivator. Alam ko naman ang mga bagay na ito. Tungkol naman sa akin. Hindi nila ako pinatay. Takot lang kayong magkaroon ng karma. Paano niyo ako tuturuan magsanay? Magaling, mas mapagkakatiwalaan ang gabay na ito kaysa kay Ugi. Alam ko na may masamang balak ang batang ito. Inagaw niya ang aking kabuhayan. Kailangan ng spiritual energy para lumipad gamit ang espada. Ayoko na. Kailangan ko pa ring manghuli ng malaking ibon para sakyan. Hindi kaya pumunta ka sa Deer Ear City para subukan ang iyong spiritual route. Para lang matuto ng flying sword. Sa totoo lang, may iba pang paraan para lumipad kahit walang spiritual energy. First time na may nag-cultivate para lang sa flying sword. Hindi naman ito mahirap. Kailangan lang ng late stage of key condensation. Kung sasabihin mo ang strange bird, sasabunutan kita hanggang mamatay. Eroplano yan, ang eroplano ng Xiaoya Uset. Hindi kailangan ng espiritual na enerhiya. Kahit espiritual na bato ay kayang suportahan ang paglipad. Totoo yan, pero ang eroplano ay nangangailangan ng malakas na espiritual na bato para kontrolin ang direksyon. Ano, talaga? Mabuti kung gayon, hahaha. Kaya pala, basta may pera at utak, ayos na.
Mayroon ba kayong lingsaw sa inyo? Wala. Talagang wala. Ang lingsaw ay napakamahal. Mas mahal pa ito kaysa sa flying sword. Ah, kaya pala mahirap at kapos ang pamilya nyo. Ang pamilyang Jin ay masasabing nasa huling ranggo lamang sa mga pamilyang naglilinang. Napanaginipan ko pala. Pagkatapos ng foundation establishment. Bakit ako na naginip? Ah, ang maliit na hayop sa panaginip ko kanina ay malinaw na isang high-level na halimaw. At sa panaginip, parang narinig ko ang napakabata nitong boses. Maaari bang isa itong high-level na halimaw na ipinanganak na malakas? Isang high-level na halimaw na may taglay ng talino mula pagkapanganak. Dati, ilang beses ko nang inusisa. Ang materyal ng pulseras na ito ay hindi mula sa Kangyu Realm. Wala rin akong nakitang anumang pahiwatig nang magbasa ako ng mga sinaunang libro sa silid-aklatan. Kanina sa panaginip ko, ang halimaw ay pumasok sa pulseras na buto na ito. Ibig sabihin ba nito ay, kinilala na niya ako bilang kanyang amo? Ay, hindi ko na matandaan ang iba pa sa panaginip ko. Mas malaki ang pakinabang ng halimaw na ito kaysa sa aking immortal mansion. Kung hindi, bakit ito lang ang ginamit na jade chamber? Para itago ang ordinaryong sinaunang pulseras. Hindi kaya ang mahiwagang immortal mansion na ito ang lumapit sa akin. Para lang ibigay ang sinaunang pulseras na ito. At ang mataas na antas na halimaw na iyon. Nalaman ko na. Aling cultivation shop ang hindi nanloloko ng customer. Nalaman ko na ang lahat. Pero malinaw na may pinagmulan ang dalagang ito. Ano kaya ang dapat itawag sa kanya, para maipakita ng lubos ang aking paggalang? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Tita, mukha ba akong matandang dalaga? Bakit niya ako tinawag na tita? Ang hirap ba talagang tawagin akong binibini? Ha ha ha, tiya. Ikaw ay 15, ako ay 16. Ano ang ibig mong sabihin sa pagtawag sa akin ng tiya? Ako, iginagalang lang kita. Iginagalang gaya ng isang nakatatanda. Dapat ay binibini ang itawag mo. Sabi ko 16, kaya 16. Sino sa buong bayan ang maglalakas loob na sumalungat sa akin? Dati, bukod sa mga zombie na hindi nakakapagsalita. Tinatawag ako ng mga tauhan ko na hari. Masyadong nakakababa ng dignidad ang tawag na amo. Tawagin mo na lang akong ate. Ano naman ang itatawag ko sa iyo? Kung hindi mo mamasamain, tawagin mo rin akong ate. Wala naman akong pakialam. Isa kang itlog na hinog pagkatapos ng 10,000 taon. Ipapalit ko ang mga ito sa mga gamit sa tindahan ninyo. Hindi ito isang napakagandang deal. Isa itong napakayamang tao. Ano ang nais ipagpalit ng customer? Gusto ko ng isang mapa. Ang pinakamalaki at pinakadetalyadong mapa ng buong Kangyu Realm. Sa buong Kangyu Realm, bago ka palang lumabas, bisita. Hindi nagkakaintindihan ang mga tao, demonyo at halimaw. Paano mo ilalagay ang kanilang mga teritoryo? Sa iisang mapa, hindi ba't malalantad ang kanilang mga lihim? At ang mga demonyo? Hindi ko alam kung mayroon silang kahon ng demonyo sa kanilang isipan. Kung ganoon, kunin mo ang mapa ng tirahan ng mga tao. Dapat ay mas detalyado, mas mabuti. Sige, pero habang nagiging mas detalyado, tumataas din ang presyo nito. Sapat na ang lumilipad na espada na ito para makuha ang mapang kailangan ko. May kailangan pa ba kayo, Suki? Bigyan mo rin ako ng Yinkiju technique for gathering ki.
Ang Yinkiju at dalawang spell ay hindi lang nagkakahalaga ng ilang spirit stone. Ipagpapalit ko ang mga ito sa cultivation. Mayroon pa bang ibang gamit ang panauhin? Gusto nyo bang ipapalit ang mga ito sa spirit stones? 8-8. Huwag na nating sayangin ang oras. Kailangan pa nating maglakbay. Tingnan mo ulit, tindero. Hindi ko na kailangan ang mga ito. Tumatanggap kami rito ng kahit anong magagamit ng mga cultivator. Hindi talaga namin matatanggap ang mga bagay na ito mula sa mga mortal. Pagpasensyahan nyo na po. Iyan ang inyong mga alituntunin. Wala namang dapat ipagpaumanhin. Gusto nyo bang ipalit ito sa mga merienda o may iba pa kayong kailangan? Mayroon ba kayong mga libro tungkol sa mga halimaw o mga halaman? Mga libro. Ito ang pinakakumpleto. Mayroon ding jade slips. Ngunit ang bisita ay hindi pa nakakapasok sa key. Hindi magagamit ang jade slips. Hindi na kailangang magbayad. Mayroon bang mental power sa libro o sa ate? Ano ang pagkakaiba? Ate, hindi ba tayo kailangang umalis? Bakit tayo umiikot sa mga dalandan? Bakit ang dami ng araw? Pero wala pa ring nakasakay sa lumilipad na bangka. Kasi mas madali para sa mga cultivator ang gumamit ng espada. Ang lumilipad na bangka ay mahal at gumagamit ng maraming spiritual stones. Sino ang gugustuhin gamitin ito para lang magmayabang? Hayaan na. Tingnan natin kung saan maraming mayayaman. Ate, hindi sapat ang ating merienda para makabili ng Aprika. At hindi sapat ang lakas natin para nakawan ang mga cultivator na may Afrika. Sundin lang natin itong daan. Ang dulo ng rutang iyon ay ang Xiaoya Oset. Sigurado ka bang makukuha natin ito? Kahit makuha natin, makakatakas ba tayo ng buhay? Ang mga tao sa Xiaoya Oset ay may mga flying ship. Hindi ito magkakamali. Kung dadaan tayo dito, kakaunti lang ang makakasalamuhan natin. Iyan ang Hinduan Mountains. Maraming halimaw sa loob. Ang mga cultivator na mababa ang antas ay hindi talaga naglalakas loob na pumasok. Maraming halimaw sa loob. Punta tayo dito. Puro mga halimaw iyon. Kung mamamatay man ang river spirit, hayaan na. Sana may Aprika. Mayroon din namang hindi gumagamit ng espiritu. Lumilipad na bota. Lumilipad na kapa. Hindi ka pinapayagan ng pamilya mo na magsanay. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nakakapasok pa rin ako sa silid-aklatan ng aming pamilya. Maraming lugar doon. Maliban sa bakuran ko, doon na. Sa tuwing pupunta ako, tinatawanan nila ako. Sinasabi nilang hinding-hindi ako magiging immortal. Ang sirang ugat ng espiritu ay ugat pa rin ng espiritu. Subukan mo munang humigop ng enerhiya. Paano ko magagawa iyon ng mag-isa nang walang gabay ng isang nakatatanda? Hindi ba binilhan kita ng libro? Ibigay mo sa akin ang libro. Tingnan mo. Ano ang ginagawa niya? Pinapasok ang key sa katawan. Wala siyang spiritual root. Paano niya mararamdaman ang spiritual energy? Halos kapareho lang ito ng elemental molecules ng abilidad sa Apocalypse. Tingnan mo, kukuha ako ng isa. Haha! Alam ko na hindi pa rin pwede.